Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies na parating sa inyo in the next 24 hours from the time na mapanood nyo ang reading na to. Dahil ito ay timeless reading. Ito ay isang general reading rin, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Cancer, let's see. Next 24 hours from the time na mapanood nyo ito. What's up? Queen of Coins. Maaring meron kayong paglalaanan ng inyong kaperahan. I see someone possible na may tutulungan kayong isang kapamilya, no? Financially in the next 24 hours, pwedeng anak nyo to or someone is very close to you na alam mo naman na meron kang maitutulong, no? Pwede namang medyo maliit na amount lang naman. But this is going to be very helpful to that person. May nagsa-struggle financially dito eh. Yung iba naman sa inyo, maaring ngayon, mas magiging very maingat kayo sa pag-handle ng inyong kaperahan dahil nagkaroon kayo ng experience na merong mga bad decisions pagdating sa pera. Yung tipong nagpadala ka sa iyong emosyon, bugso ng damdamin, nagpa-impluwensya ka sa ibang tao na, uy, sige na, bilhin mo to or kunin mo na to, no? So, ayun, kaya yung iba sa inyo, you are learning from that experience and ngayon, nagpo-focus kayo na mabawi yung losses ninyo pagdating sa pera. You have the Ace of Wands, new exciting opportunities for you. Pwedeng travel opportunities to, pero pwedeng may mag-o-offer lang tapos pag-iisipan mo kung gusto mo ba. Oo, kasi you're not sure. Pwedeng meron kang nafe-feel na medyo off dito sa energy ng person na to, or this can mean an opportunity na in-offer sa'yo na pakiramdam mo masyadong mabilis ang pangyayari kung susubukan mo agad. Oo, so in this situation, kailangan lang you have to trust your instinct, your gut feel kung ano yung sa tingin mo na makakabuti para sa'yo. Yung iba naman, pwedeng merong travel opportunities but you are not sure kung ipupurso nyo. Maari kasing meron pa kayong ibang responsibilities, no? Lalo na yung may mga anak dyan na hindi naman pwedeng ganun kadali na iwan ng anak para mag-travel, 'di ba? Oo, pwede kasing may offer ang isang kaibigan or someone in your life na, or pwedeng sa trabaho na kailangan mo munang gumala. For work naman yon. But of course, it depends kung merong magsusupport sa'yo to take care of your kids. But kung wala ka naman ng kids, I think you will go for it. Susubukan mo yan. Kasi wala ka namang masyadong responsibilities outside the work. So, pagdating sa pera, medyo maging maingat daw. Be careful who you deal with your finances. Kasi meron akong nakikita rito na possible losses sa pera or bad decisions sa pera. Pwede itong offer ng isang mahal sa buhay, no? So, let's say kamag-anak mo, in-offeran ka na, uy, mag-invest ka dito. Pero yung pala, red flag pala, hindi pala itong business na to or investment na to ay pwedeng magka-problema in the future. Pwede rin kasi yung kamag-anak mo, hindi rin niya alam yon. 'Di ba? Medyo risky ito. Some of you naman, maaring merong I feel like there is someone in your life right now na parang ang naiinggit dahil sa situation mo, and parang this person might be wishing something ill sa'yo na, uy, maka-experience ka, gusto ka nila maka-experience ng problema, lalo na sa finances, sa trabaho, or sa business mo. So, be very careful
Okay? Mag-ingat muna. Wag muna mag-take ng risk in the next 24 hours, Cancer, no? Especially kung nakaka-resonate kayo rito na may mga opportunities na masyadong too good to be true, medyo risky, na kailangan maglabas ka ng malaking halaga ng pera, ingat, wag muna. Huwag kang magpapadala sa bugso ng iyong damdamin dahil baka pagsisihan mo lang. At madamay ka pa dito. 'Di ba? Kasi pwedeng inoffer sa yung friend mo, kamag-anak, tapos eventually hindi naging successful. Kasi minsan, no, sumasali tayo rito kasi sa tiwala natin dun sa nag-offer. Hindi doon sa produkto or dun sa serbisyo or dun sa business. 'Di ba? Yun yung pinaka basehan natin, basehan ng iba. Pag pumapasok tayo sa mga ganyan, kailangan meron tayong sarili nating pag-aaral, research. Okay? Para walang sisihan, 'di ba? Kasi pwedeng pag-awayan yan with the 5 of Wands. Let's see. The Empress is about stability ng finances mo. So, pwedeng nakikita kasi nila na mukha kang maraming pera. So, talagang ang daming ino-offer sa'yo. So, be very careful kasi, ayan meron ditong regrets. Oo. Pwedeng ang mag-offer pa sa'yo rito is someone na, magaling magsalita, magaling mangumbinse. So, kailangan, tatagan mo yung loob mo. Kasi ang gagawin nito, may mga pambobola pa tong gagawin na, uy, ikaw nga, galing-galing mo, yada, yada, yada. Tapos ikaw naman, yung iba sa inyo na nadala sa ganyan. So, mahihiya na kayong tanggihan. Okay? So, don't be afraid to say no, lalo na kung hindi ka sigurado. Kasi pera mo yan 'di ba? Oo, pinagpaguran mo yan, resources mo yan. At kung sila man sumama ng loob, kung hindi ka pumayag, hindi ka sumali sa kanila, hindi mo tinanggap yung offer nila, then, ibig na sabihin nun, yun yung kanilang character na ipinapakita, na hindi sila worth it na makatrabaho or maka-business partner Kasi they take it against you, parang they take it personally. Pero para sa'yo, since napag-aralan mo, na-research mo na medyo siya, sketchy, kaya hindi mo sinubukan, hindi mo na problema yun kung sila, hindi nila yun pinag-aralan, hindi nila nakita, 'di ba? So, sa love life, you will tingnan natin. Nako, yung iba sa inyo, friendship over na. Maaring meron kayong mga kaibigan na dati very, very close kayo, pero nag-fall out of your expectation. Kaya parang, some of you, maaring magka-cut kayo ng connection. Yung iba naman, meron kayong, yung mga in a relationship dyan, importante na meron kayong patience sa iyong person. Kasi naman yan kailangan give and take sa relationship. Hindi lang give ng give, hindi lang take ng take. Oo. Kung talagang you love each other. 8 of Wands, 7 of Swords. Nako, yung iba sa inyo pwedeng kaibigan, meron kayong kaibigan na it's either trinidor kayo, binitray kayo, or nasira yung tiwala nyo sa kaibigan na to. Pwedeng may nag-gossip na meron kang natuklasan na kaibigan na chinichismis ka. Oo. So parang ito yung kaibigan mo na matagal mo ng parang not actually pinagtsatsagaan or pwedeng binibigyan mo siya ng chance na magstay pa sa friendship nyo, but some of you pwedeng mapapagod na kayo and you feel like it's time to cut off connection. Lalo na kung pera ang issue rito or pwedeng yung honesty, You are healing. Ayan, your ancestors are holding space for you to heal from your past. You are working through deep soul patterns. So, meron ka nang i-release na outdated beliefs na sa tingin mo hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad. It is safe to fully
to step fully into your light. Yes. So, some of you talaga, mas lalo kayong magpo-focus sa inyong sarili, i-improve niyo yung inyong sarili. You're going to be the light to everyone. I feel like yung iba sa inyo, meron kayong kakayanan na tumulong sa iba in any way or shape or form na pwede nyong gawin. Some of you are spiritual healers or anyone na tumutulong sa collective in a spiritual level. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!